Magandang gabi mga brothers and sisters. Roman Catholic Bible Group. Tayo po ay tuloy-tuloy sa pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po ay kukuha ng Bible reading ng isang chapter. Luke chapter 22. Buong chapter 22 ay papakinggan natin mga brothers and sisters upang malalaman natin yung buong history. At kukuha tayo doon ng mga makukuhang aral kung ano ang ating dapat matutunan doon sa kanyang salita along about the history, mga brothers and sisters. So, mapagpalang gabi. Ako po ang inyong lingkod, Brother Ernie El Sisora. Naway gabayan tayo ng Panginoon, lalo na ngayon sa mga epidemya, na hingin natin sa Panginoon ang ating kalakasan, lalo na sa ating mga kababayan, mga brothers and sisters natin na hindi na natin alam kung ano ang ating bukas na ating gagapangin sa ngayon. So tayo po'y makinig ng isang chapter, Luke chapter 22. Sa buong chapter ay tayo ating pakinggan at tayo ay kukuha ng kaalaman doon sa history na yon. Malaking bagay yon kung ating maintindihan yung buong chapter na yon para ating magiging kalakasan sa ating buhay. So tayo po ay makinig habang ipapabasa natin sa audio ang Luke chapter 22, mga brothers and sisters. Mabuhay po, Roman Catholic Bible Group. Tuloy-tuloy sa pag-aaral ng kanyang salita upang tayo'y hindi mapag-iwanan sa kaalaman ng Panginoon. So, importante sa lahat na mayroon tayong panghahawakan, gabay natin sa ating kalakasan sa pang-araw-araw na ating panghanap buhay, na hindi tayo mabubuhay kung wala ang Panginoon na kasama natin. Tandaan natin na ang ating Panginoon ang siyang may plano sa lahat kung bakit tayo sa mundong ito ay naglalakbay. Huwag ang ating plano ang masusunod, ang sabi niya dito sa chapter 22, kundi ang plano ng Ama. So, kung ikaw ay nasaan ngayon, sundin mo ang ipinagsasabi dito sa kanyang banal na salita, na huwag ang plano niya, kundi ang plano ng ating Amang nasa langit. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Hesus dito sa chapter 22. So tayo po ay makikinig, ating pakikinggan ang Luke chapter 22 sa whole chapter ng babasay ng Biblia ngayon, mga brothers and sisters. Let's start the Luke chapter 22, the whole chapter. Ika-22 kabanata. Nalalapit na ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng Paskwa. Ang mga punong pari ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. Ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas na Tandaan po natin, si Satanas ay biglang pumasok kay Judas doon sa mga plano niya, sa mga pag-iisip niya, dahil siya ay ginamit ni Satanas upang traidorin ang ating Panginoong Hesus. Let's be tawag na continued. Iscariote, isa sa 12. Kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang pag-usapan kung paano niya may pagkakanulo si Jesus sa kanila. Natuwa sila at nangakong bibigyan si Judas ng salapi. Sumangayon siya at mula nooy humanap na siya ng pagkakataong may pagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Sumapit ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na siya namang araw ng pagpatay ng kordero para sa pista ng Paskwa. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, "Lumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pang Paskwa."
Saan po ninyong ibig na maganda kami? Tanong nila. Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod. May masasalubong kayong lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa na kasalo ang kanyang mga alagad. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahanda ng kagamitan. Doon kayo maghanda. Lumakad sila at natagpuan nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwa bago ako maghirap. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maging ganap sa kaharian ng Diyos." Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay yun sa kanila at nagsabi, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi sumasapit ang kaharian ng Diyos." Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati yon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng aking dugong mabubuhos alang-alang sa inyo. Amen. Ngunit kasalo ko rito ang magtataksil sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong magtataksil sa kanya." At sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganoon. Nagtatalo-talo pa ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilalaning pinakadakila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ang kanilang nasasakupan at gusto ng mga may kapangyarihan na tawagin silang mga tagatangkilik ng bayan. Ngunit hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakatulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakatulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paano ang Ama ay naglaan ng kaharian para sa akin, gayon din naman, maglalaan ako ng lugar para sa inyo. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 angkan ng Israel. Simon, 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 ipinahintulot kay Satanas na paraanin kayo sa pagsubok kung paanong ihinihiwalay ng magsasaka ang trigo sa iba. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid." Sumagot si Pedro, "Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo." "Pedro," sabi ni Jesus, "tandaan mo ito. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakailan." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, supot o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman?" "Hindi po," tugon nila. Sinabi niya, "Ngunit ngayon, kung kayo'y may supot o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. Ang sinumang walang tabak, ipagbili ang kanyang balaban at bumili ng isang tabak. Sinasabi ko sa inyo, dapat mangyari sa akin ang sinasabi ng kasulatan.
Ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Sinabi ng mga alagad. Panginoon, heto po ang 2 tabak. Sapat na yan. Tugon niya. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Manalangin pumunta siya ng di kalayuan sa kanila, lumuhod at nanalangin. Ama, Sabi niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. kundi ang nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at tumulo sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo siya at tumayo lumapit sa kanyang mga alagad. at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito Naratnan niya dahil mga- sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya, Bakit kayo Bumangon kayo at manalangin bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng upang tukso. hindi kayo madaig ng tukso. nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas, isa sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit sinabi ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? nang makita ng mga alagad ang mangyayari ay sinabi nila, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak? at tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at natagpas ang kanang tainga nito. Sinabi ni Jesus, Tama na yan. hinipo niya ang tainga ng alipin at yun ay naghilom agad. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa pinuno ng bayan na naparoon upang dakpin siya, Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit ngayon ay panahon na ninyo at ng kapangyarihan ng kadiliman. dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila, ngunit malayo ang agwat. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya'y pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, Kasama rin ni Jesus ang tao ito. ngunit ikinailayo ni Pedro at sinabi sa babae, Aba, hindi mo siya kilala. pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya'y tinanong. Hindi ba kasamahan ka rin nila? Ngunit sumagot siya. Nagkakamali kayo, Ginoo? Pagkalipas ng may isang oras, ikiniit naman ang isa sa naroon. Kasama nga ni Jesus ang tao ito, sapagat isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro. Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Samantala, si Jesus ay nililibak at binubugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya'y piniringan nila at tinatanong, Hula ako! Sinong sumuntok sa'yo? marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya. Kinaumagahan ay nagtipo ng Sanhedrin na binubuo ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Iniharap sa kanila si Jesus at siya'y tinanong nila. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Mesya. Sumagot si Jesus. Sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Kung tanungin ko naman kayo ay hindi kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ibig mo bang sabihin ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabi. Tugon niya.
Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Dahil ang mismo nakalinig mula sa sarili niyang bibig. Sabi nila. Yun po mga brothers and sisters, natapos po ang Bible reading through audio, ang isang chapter ng Lucas chapter 22, the whole chapter. Marami ba po tayong natutunan? Yun po ay ating sasagutin sa magitan ng pagsaliksik doon sa whole chapter, lalo na yung una. Si Judas Iscariote ay biglang pumasok si Satanas upang gawing utusan si Judas Iscariote at maipapatay si Kristo. Nagtraidor si Judas ng kanyang isa sa kanyang mga apostol, mga brothers and sisters. Kaya si Judas, sa ating pangangatawan, si Satanas ay biglang papasok sa atin kung tayo ay mahina ang ating mga panalangin. Kung tayo, ang sabi nga ng Panginoon, gumising kayo at upang kayo'y hindi madaig ng tukso, sabi ng Panginoon, noong siya'y malapit ng hulihin. Doon sa bundok, nananalangin siya 2 beses. Sinabihan niya yung mga apostol na gumising kayo upang hindi kayo madadaig ng tukso. Ganon yun si Judas, nadaig ng tukso, lalo na ngayon sa kahirapan natin ngayon mga brothers and sisters, kung ano ang maipapasok sa kaisipan natin. Kaya si Satanas kusang pumapasok bigla at siya'y magdidikta sa iyo na ito ang iyong gagawin para ikaw ay magiging mahayahay ang buhay. Pero ang iyong buhay ay nasa kasamaan na pala. Pag pumasok si Satanas dahil sa ating kakulangan ng pananampalataya at panalangin sa ating Panginoon, so doon papasok si Satanas. Ang sabi ng kanyang mga apostoles, sinabihan ni Jesus yung mga apostoles, Ika-23 kabanat. sinabihan ng kanyang mga apostoles na lagi kayong manalangin. Manalangin ng manalangin upang huwag madaig ng tukso. Dito naman sa isa, at siya'y tumanggap ng isang saro nang siya'y makapagpasalamat at ay sinabi niya, kunin ninyo ito at siya'y kunin ninyo ito at inyong pagbahagi-bagiin. Ang Panginoong Hesus ay tumanggap ng saro nung sila ay naghahaponan. Tinanggap niya yung saro, yung mga pagsubok, mga brothers and sisters, lalo na ngayon na dapat nating tanggapin ang saro. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang saro. May kanya-kanyang pagsubok. Yan ay hindi mo pagsubok, kundi ang lahat ng iyong pagsubok ay wag mong sarilihin. Wag mong angkinin na yung pagsubok na yan ay sayo. Ibigay mo sa Panginoon yung pagsubok na yon, dahil yung saro na yon ay misyon sayo sa ating amang Panginoon. Kaya ang iba, karamihan, pag hindi kinaya yung saro na pinagkaloob sa kanila, nagpakamatay, nagbibigti. Dahil hindi nila alam na yung saro pala na yon ipinagkaloob sa kanya para sa Panginoon. Hindi sa atin. Tayo ay nilikha hindi sa mga pagsubok para sa atin, kundi yan ay gagawin natin para sa ating Panginoon. So mali po tayo na ang pagsubok ay sarilihin, angkinin. Kaya pag hindi natin alam, tayo ay magbibigti dahil sinasarili mo yung hamon sa iyong buhay. Ang hamon na yan ay ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, dapat ang gagawin natin, hindi ipinagkaloob sa atin ng Panginoon yung mga pagsubok kung hindi natin kakayanin. Dahil yun ay ipinatrabaho sa iyo para sa ating pansariling kalakasan.
Paano tayo magmamana kung hindi tayo maghirap? Paano tayo magmamana ng kanyang kaharian ng walang katapusan kung ang kakaunting pagsubok ipinagkaloob sa iyo ay binibigti mo na? Ibigay mo sa Panginoon dahil yung pagsubok na yon ay kapuri-puri sa Panginoon na may pasasalamat. Ang sabi ng Panginoon, Ama, huwag ang aking kalooban, maging ang Panginoong Hesus tumutulo yung kanyang pawis kasing laki ng dugo na pumapatak sa lupa. Dahil sa ipinagkaloob ng Panginoong Hesus doon sa kanyang ama yung pagsubok, hindi niya inangkin. Dahil your will be done, not my will, but your will be done. So ang pagsubok ay huwag mong sarilihin, kundi iyon ay sa amang ipinagawa sa iyo. Yung pagsubok na yon ay malaking kapurihan doon sa ama pag iyong natagumpayan. Lord, salamat! At nakapagpuntos ako para sa iyo. Tayo ay kumikilos sa paggalaw dahil tayo ay mga sundalo ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus natin ay siyang ating pinuno, ating puno, ating Panginoon. Siya ang sundalo na nagbibigay sa atin ng orders kung paano tayo tumanggap, inuutusan tayo dahil sa mga pagsubok. Ngayon, yung pagsubok na yon, huwag mong aangkinin dahil yun po ay mali kung angkinin ng iyong sarili at hindi mo ipinagkaloob sa Diyos. Bawat pagsubok ay ipagkaloob mo sa Diyos dahil yan po ay para sa Diyos, hindi para sa iyo. Kapurihan ng Diyos pag ikaw ay nakapagwagi ng bawat pagsubok. Nasa panahon tayo ng epidemya ngayon, lahat tayo ay pantay-pantay na ginagamit ang pagsubok. So, pray. Prayer, sabi ng Panginoon doon sa bundok na sinanalangin. Prayer. Makatlong bisis, sinabihan niya yung mga apostolis na lagi kayong manalangin upang wag madaig ng tukso. Manalangin ng isang oras upang wag. Kasi nung makita ng Panginoong Hesus yung kanyang mga apostolis na nanalangin siya, abay, ang lakas ng mga hilik. Nanalangin ang Panginoong Hesus, pinapawisan na yung mga apostolis niya. Hilik ng hilik, ang layo na ng lakbay sa panaginip. So, ang ating kahinaan, pag walang panalangin, ay tayo'y nagiging weak sa sarili. Yung pagsubok natin, minsan pinapasukan na tayo ng masasamang espiritu, yung devil, yung naalala mo nga si Satanas, pumasok bigla kay Judas Iscariote upang gamitin na si Jesus ay ginamit si Judas Iscariote upang dahil kulang sa panalangin si Judas. Pero yung si Judas na yun ay nakaplano sa Diyos upang matupad ang nasusulat sa Biblia. Alam ng Diyos, sinabihan niya si Judas, ako ba'y iyong ipinagkakanulo, Judas, sa mamamagitan ng iyong halik? This whole verse in chapter 22, marami tayong malalaman doon sa pagsubok na ating kinakaharap. Kaya bawat pagsubok, ibigay mo sa Panginoon. Hindi yan sa iyo. Kaya pag ikaw ay may pagsubok at bigla kang nagbigti dahil hindi mo nakayanan, that is an error. So, lahat ng buhay ay ating pasasalamatan ang Panginoon dahil ito ang plano niya, ito ang mission niya. So, maraming salamat at ang Diyos ay tayo'y binigyan niya na pagkakataon, pagkakataon na kasama tayo sa plano ngayon. Kasama tayo sa plano niya sa kaharian. So, Lord, salamat. Sabihin natin, salamat Lord dahil ako'y kasama sa iyong plano. Nandito pa sa Luke 22 chapter
verse 56, at isang alilang babae na nakakita sa kanya ni Simon Pedro na dinideny niya si Jesus na bago tumilaok ang manok ay i-deny mo na ako. Oh? Kaya sa panahon ngayon, minsan i-deny natin ang ating mga pagmamahal dahil sa kahirapan, dahil sa ating paniniwala. Priority natin yung ating sarili, ating kamag-anak na mabubuhay dahil sa pagsubok ngayon. No! Nalalaman ng Diyos ang iyong puso. Doon ka sinubok kung gaano ka kahina, ang Diyos ay sumasayo. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Panginoon. Kaya nga ang sabi niya doon, pag akyat niya sa langit, ang sabi na doon na anghel na nagpakita sa kanila, yung mga apostolis na umakyat si Kristo, siya'y kasama ninyo. Kaya lahat ng ating mga sikreto sa buhay ay nalalaman ng ating Panginoong Hesus. Katulad ni Simon Pedro na dinideny niya si Jesus na hindi niya kasama doon sa babae, ay hindi ko yan kasama. Tinitingnan siya ng Panginoong Hesus, natutupad na totoo pala yung sinabi ng aking Panginoon na makaikatlong bisis mo akong i-deny, Simon Pedro. So, sa panahon ngayon, sinusukat ang ating puso through the connection of our Lord Jesus Christ na kasama natin. Financially, pagbibigay, pagmamahal sa kapwa, ang Panginoong Hesus ay hindi natin pwede tayong magsinungaling dahil yung puso natin ay nakakoneksyon doon sa ating Panginoon. Nakakoneksyon sa ating Panginoon. So kung ano man ang iyong iniisip, nakakoneksyon sa Panginoon at ni Satanas. Kung kulang ka sa panalangin, si Satanas ay biglang papasok katulad kay Judas Iscariote at gagamitin mo ang iyong katawan upang ikaw ay gumawa ng paraan upang ang iyong katawan ay mapahamak at hindi mo natupad ang kautusan ng ating Panginoon. Let's be connected with our Lord Jesus Christ. So, maraming salamat, brothers and sisters. Sana po ay may natutunan tayo sa pag-aaral ng the whole chapter of Luke 22. Marami pa tayong mapupulot nito, ngunit ang oras ay baka po kayo ay naiinip sa pagbabasa doon sa whole chapter. Pinapaliwanag ko pa yung mga kalakasan natin dito. So naway tayo ay gabayan ng Panginoong Diyos sa mga pagsubok ngayon na ating kinakaharap. Let's be connected our hearts to Jesus Christ. Lagi tayong manalangin upang si Satanas ay huwag tayong magamit. Dahil doon tayo na gagamit ng mga tukso, si Satanas ang nagdidikta sa atin upang tayo'y mapapahamak at mawalay sa kanyang salita. Kaya ko ginagawa itong Bible reading, brothers and sisters, sa kalakasan ng ating kaalaman sa loob ng Roman Catholic Church na tayo ay nakapokus sa salita, sa kaalaman, sa connection natin sa Panginoon. Huwag hayaang mapabayaan dahil ang Panginoon ay babalik na. Malapit na ang oras. Malapit na ang panahon. Nang
pasimula sa Genesis, mga brothers and sisters, nang pasimula ang Diyos ay salita. Dinala niya doon sa Luke, doon sa John, nang pasimula ang Diyos ay salita. The Word was God, and the Word is God. From the beginning, the Word was God. So, that's importante sa atin yung Word. The Word was God, and the Word will be followed. The Word. So, how can I follow without reading the Word? This is the important for us, that the Holy Bible is the commandments, the whole commandments, the whole shield of our body to go our mission, that to accomplish the mission of our Lord. Yung mga pagsubok upang nalalaman natin na ito'y pakana ni Satanas. Pakana ito ni Satanas. Hindi ko to pagsubok, kundi ibigay ko to sa Panginoon. Tayo'y nagtatrabaho para sa ating pansarili, sa ating pamilya, kamag-anak. Tayo ngayon ay puro kamag-anak, puro happy, puro ating sariling pag-iisip. Ngunit ang Panginoon ay nawala sa ating pag-iisip dahil sa ating sariling ambisyon. Nawala ang Panginoon. The Word was God, and the Word. So huwag kalimutan na ang Word ay doon tayo kukuha ng kaalaman. Kaya nga, pag ako ay nag-post, Bible reading, chapter, then, chap-chapin natin, explanation, para lumakas tayo doon sa the Word was God. Dahil ang ating kalakasan ay magmumula sa kanyang salita, the whole gospel. So maraming salamat mga brothers and sisters. Follow me to Roman Catholic Bible Group na tayo'y lumakas lahat sa loob ng Roman Catholic Bible sa pagpalaganap sa Bible reading sa ating church, na tayo ay lumakas bawat isa sa atin. Ang Panginoon ay sumasa inyo mga brothers and sisters. Pagpalain nawa tayo na tayong lahat sa loob ng Romano Katoliko ay nakapokus doon sa the Word was God. And in the beginning, the Word was God. Nang pasimula, ang Diyos ay salita. Nung ang mundo ay wala pa, ang mundo ay wala pa, ang Diyos ay salita. The Word, ang salita ay Word, mahanaw lahat, mawawala ng lahat ng bagay, but the words remains in our hearts, in our minds, and you will be saved. Jesus Christ is coming, and you will be saved and to glorify our God Jesus Christ. Maraming salamat mga brothers and sisters na tayo ay nakapokus doon sa words. Words, to read the words, to know the knowledge, wisdom and knowledge of God. Maraming salamat sa pagpalo nyo sa akin, dahil tayong lahat ay gusto kong tayo ay magkaroon ng kaalaman. Ang sabi doon sa aking mga nababasa, hanggang ngayon ba ay gatas pa ang iinumin ninyo? Hindi kayo makakakain ng karni o palay, pagkain, dahil kayo ay gatas pa rin, but because of the words we are not obeying, we are not reading
we are not following every chapter a week. Malaking bagay yung brothers and sisters. At masibak-sibak natin yung every chapter. At ikaw ay connected sa Panginoon. Lahat ng mga nasa ibang bansa dito sa kanyang sinabi ng Panginoon sa ating nababasang chapter ngayon, especially doon sa ating mga OFW, mga construction workers sa ibang bansa, sinabi niya doon sa kanyang mga apostoles, sino ba ang pinakadakila, Panginoon? Ang sagot ng Panginoon, ang naglilingkod o yung natutulog sa hapag? Ang sabi ng Panginoon, yung naglilingkod. Kaya kayong mga DH, domestic helper, mga laborers, to our mga bayani natin doon sa ibang bansa, kayo ay bayani sa amin. Kayo ay bayani ng Panginoon dahil kayo ay pinag-utusan. Ang misyon na yan hindi sa inyo, kundi ibigay nyo sa Panginoon dahil yan po ay may reward kayo. I salute you na kayo'y naging malakas. Huwag lang kayong mawala doon sa mga panalangin. Ang sabi nga ng Panginoon, manalangin kayo at ako'y kasakasama niyo. Ibigay niyo ang mga pagsubok. Huwag sa iyong pansariling desisyon, kundi sa desisyon ng Amang nasa langit. Purihin ang ating Amang Panginoon na si Jesucristo. Maraming salamat, Lord Jesus Christ, naway kami ay nakapagkakuha ng kaunting bagay. Salamat, Panginoon, sa mga message mo sa aking mga kagrupo sa Roman Catholic Bible Church. O God, na kami iyong tulungan, kaming mga mahihina, palakasin mo, O Diyos, ang aming simbahan, ang aming mga ka-church, O God, na kami ay patuloy na lumakas sa iyong salita. This is your power, O God, and I will obey your words through readings and prayers. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya dahil sa iyong salita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat. Magandang gabi, mga brothers and sisters. Roman Catholic Church, Roman Catholic Bible Study. Sa gabing ito ang ating ginaganap. Naway pagpalain tayo ng Diyos. Daghang salamat sa tanan, sa mga Bisaya, sa Tagalog, ug sa to all the English citizens. So, salamat, maraming salamat sa lahat ng ating ipinagkaloob sa salita ng Panginoon sa gabing ito. So, daghang salamat na yung mga nagasunod sa aking mga viewers ug sa akong mga nag-like sa page at nag-share upang mapalakas ang ating mga brothers and sisters sa loob ng Romano Katoliko. Peace be with you. Naway ang biyaya ng Panginoong Hesus ay tanggapin nating lahat ang kalakasan niya through reading the Bible. Every words that you read, there is a grace. So, yan po ang ating bawat pagbabasa ng kanyang salita ay may biyaya. Kalakasan. Amen and amen. Maraming salamat. God bless sa atin lahat, mga Romano Katoliko Church.
Bye-bye. See you soon. See you next week. And I will read another chapter and at ating intindihin ang bawat chapter sa ating kalakasan. God bless you all. God bless you all. Came from my heart. Naway tayo ay gabayan ng Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon sa gabing ito sa kanyang pagpapala at pagpupuri sa kanyang pangalan, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Isa lang ang ibinigay sa mundong ito, ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, upang sambahin ang kanyang pangalan at tayo ay makaupo sa kanyang kaharian. Naway ito'y magsilbing lakas sa atin. Tandaan ninyo, ang pagsubok ay hindi sa inyo, kundi ipagkaloob natin sa ating Panginoon. We make it happy. Every trials, make it happy. Lord, accept, give your trials, and our God will be accept. Pag ibigay mo sa Panginoon bawat pagsubok, tanggapin ng Panginoon, at pagbalik niya, biyaya mula sa iyo. So, ang bawat pagsubok ay biyaya. Kaya, huwag mong sarilihin ang pagsubok. Yan ay pagsubok na nagkaloob sa iyo ng Panginoon. You must be happy kung may pagsubok ka. You must be happy. Happy. Lord, isigaw mo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat tayo ay kanyang mga hari. Hari niya tayo. Ginawa tayo ng kaharian ng ating Panginoon. Tayo ay hari ng ating Panginoon. Hari niya tayo. Ginawa niya tayong mga hari dahil tayo ay tagapagsunod. Maraming salamat sa ating kalakasan sa gabing ito. Naway pagpalain tayo ng bawat isa sa loob ng Roman Catholic Church. Roman Catholic Bible Group, pakilike ang aking page na tayo ay magkaroon ng sharing bawat isa sa atin at tayo ay pagpalain ng ating Panginoong may kapal na si Jesus. God bless you all. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.